Sige, balik muna tayo. Silip muna tayo sa Romans. Huwag kayong mag-alala, hindi na buong chapter. Alam mo kung bakit tayo doon? Yung kasing kailangan nyo eh. Ito yung kailangan natin. Kaya talagang the Lord will send His word. Ano man yung kailangan natin, ang ibibigay ni Lord sa atin ay salita ng Diyos. Okay. Sa easy translation, Romans 8, sa verse 6, doon tayo mag-start sa verse 6, sa easy translation. Sinabi dito, we're talking about, series tayo ng understanding the character of God, ha? People who let their human thoughts rule them will die. But people who think about what God's Spirit wants will have life with God. They will have peace inside themselves. If our weak human thoughts ruled us, we become God's enemies. People like that do not want to obey God's law. They are not even able to obey it. Verse 6, 8, people who let their human thoughts rule them cannot make God happy. So ito yung goal natin, na maging happy si Lord sa buhay natin. Verse 9, but you are not like that, praise the Lord. You no longer obey your weak human thoughts. Instead, you obey God's Spirit as your guide. That is true if God's Spirit is really living in you. But if anyone does not have Christ's Spirit in them, that person does not belong to Jesus. But if Christ lives in you, you have a new life because of His Spirit. Your body will die one day because of the power of sin. Hindi na nakahabol. But your spirit lives because Christ has made right with God. Okay. Verse 11 sa Romans 8 verse 11 sa easy translation. God raised Jesus to make Him alive again after His death. Now God's Spirit lives in you. So God who raised Christ from death will also cause your human bodies to live again. And He will do that by Spirit who lives in you. So verse 12, so my Christian friends, we must not obey what our weak human thoughts tell us to do. We no longer have to live like that. If you agree to live in that way, you will die. Instead, you would let God's Spirit help you with His power. Then you can stop doing the wrong things that your bodies want you to do. As a result, you will have life with God. Mga dalawang kuya, kayong dalawang kuya. Kayong dalawa, ni J. Mark, dito kayo. Dali. Dito ka, tsaka dito. Okay. Last Sunday, gusto ni Lord, parang hindi pa ako tapos dito. Para makita natin, maganda talaga mayroong illustration. Para hindi tayo laging nagwa-wondering. No, kasi it's good talaga na mayroong spiritual understanding. Okay. Ang tao na nakay Kristo na, di ba sinabi ng 2 Corinthians, all thing has gone, behold, new thing has come. We need spiritual understanding. Kasi kung makilala natin, magkaroon tayo ng spiritual understanding, ano ba talaga yung reality? Ano ba talaga nangyayari sa mga buhay natin? Ano ba talagang gagawin natin? Kasi it's not religion. Okay? It's a word of God. The Word of God, once it enters in our heart, it simplifies our life. Okay? Kasi si Jesus na parito para i-simplify ang life natin. Okay? So, mga anak na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo makasalanan. Pero mayroon nga tayong flesh. Okay? Balik tayo ko sa spiritual and body, mayroon tayong soul area. Okay? For example, ito yung spirit. Okay? Tayo ngayon na kay Kristo na, you live in the Spirit. So, kung we live in the Spirit, ma-enjoy natin talaga yung kingdom. Because ma-enjoy natin yung peace, joy, and the blessings of God because we walk with God. We walk in the Spirit. We are being led by the Spirit of God. But if we live in the flesh, yung thought natin, okay, yung mind natin, kung dito tayo nag-rely sa mind natin, itong soul area natin, kaya yung buhay talaga natin magulo. Kaya hindi natin alam anong gagawin natin. Kahit ngayon, yung 2026 nyo, blackout pa rin. Kaya full of fear. Kaya parang ang iba takot, hindi excited na mag-2026 na. Because of darkness. Why? Yung mind nila napuno ng fear. Kasi they choose to live in the flesh. Pero kailangan natin talaga i-renew natin yung mind natin. And the only thing na ma-renew yung mind natin, yung babad ka sa Word of God.
That's why preaching, teaching of the Word of God is very important. Dahil ito yun ang kailangan na ma-renew yung mind natin. Once na ma-renew natin yung mind natin, makikita na natin yung spiritual things. Kaya we are led by the Spirit of God, not in the flesh. Kaya sinabi ng Scripture, pag tayo po ay nabubuhay dito, what happened? We will die. Kaya walang peace, walang joy, puro fear, blackout. Okay? Meron kang word pero hindi mo alam kung paano gagawin yung word because you are bombarded with your mind. But if you choose, kaya yung decision talaga natin, yung Romans 12 kanina na verse 2, do not conform to the pattern of but being transformed by the you renew your mind what the Word of God said. So once na you renew yung mind mo what the Word of God said, now yung body mo na ngayon magfa-follow. Kaya susunod ka na dito. Okay? At habang sumusunod ka na sa Panginoon, kaya unti-unti mo na ngayon maging happy na ang buhay mo, unti-unti mayroong order na sa life mo, unti-unti mayroong order sa lahat ng area ng buhay mo, unti-unti i-restore ng Lord. Bakit? Nabago na yung mind mo, nabago yung confession mo, at your path become brighter and brighter. So, hindi talaga natin mababago yung buhay natin, yung future natin, yung situation ba natin, if we will not decide to renew. If we will not decide to love the Word. Ito lang ang magbabago sa buhay natin. Pero ito yon, we read the Bible not to get the information. Read the Bible to get a revelation. And the end result of that is the process the process as the result of hearing the Word of God. Kaya napapagod ka na, pagod na, lahat apektado na kasi nagdudwell ka dito sa mind. We are not mind. We are not soul. We are spirit being. Kaya si Jesus na parito sa atin para mabuhay tayo ng kasama ng Diyos. Amen? So, kaya ito yun. Kung the Lord is helping us, giving us a picture, kung ma-identify natin, saan ba talaga ako? Paano ako nabubuhay sa mundong ito? Kung nabubuhay ka dito sa mind, sa flesh mo, sa effort mo, kaya pagod na pagod ka. Kahit anong pagsusumikap mo, nagtataka ka, bakit walang nangyayari? Because you're doing it alone. But if you follow God, okay? Cast all His care, your care to the Lord, trusting His Word, obeying His Word, makita mo, ma-enjoy mo na yung work na mga kamay mo. Hindi siya automatically done, pero mapapansin mo, there's peace and joy in your heart that you are now confident to face the future. Amen? To face next year. Bakit? You are confident that you're going there not alone, but with God. Amen? At you will mag-enjoy ka ngayon yung life mo sa buhay mo because si Lord is here. Word of God lang talaga. At tandaan din natin na mayroong kaaway ang Word. So yun ang tandaan natin because when the Word comes, kagaya dito ngayon, mayroong kaaway. Kasi bakit? Kung saan pinipreach ang Word of God, mayroong adversary, mayroong magnanakaw, mayroong satanas na magnakaw. Kaya dapat i-renew natin yung heart natin. On purpose tayo pupunta dito sa church, magbasa ng Bible. Lord, thank you, Lord God. Lord, dito ako ngayon, Lord God, because I want to hear from you. Hindi lang mag-church, but we want to hear from the Lord. We want to hear from the Lord. We receive the Word of God. At paglabas mo, alam mo that you have the answer. Because God, when you ask God, God will give you the Word. God will give you the Word to deliver you and heal you from all destruction. Amen? So, once na may binibigay ng Lord sa iyo, ito na yung laban. Kasi ito lies, ito yung truth. Once na na-receive yung truth, sabi niya, mayroong resistance ito. Kaya ito yung unbelief. But if you choose to believe the Word of God, wow, the Word will work for you. Faith will work. Amen? And you are an overcomer because it's our faith will give us the victory. So ito lang yung dalawang picture. May imagine natin ngayon, saan ba ako ngayon nag-live? Saan ba ako nabubuhay? Saan ako nagdudwell ngayon? Kung dito ako nagdwell, kaya walang peace, walang joy kasi dito ako nagdudwell sa flesh. Pero eto ngayon, may peace na, may joy na. Thank you, Lord God. Kasi makikita mo na ngayon na nagdudwell ka ngayon sa Spirit. Amen? Dalawang bagay lang ang kailangan. Kaya yun yung manifestation. Yung mukha mo hindi masaya. Kasi there's something happened dito sa lalo. Diba? Pero kung dito ka nagdudwell, meron talagang power. The power that raised Jesus from the dead dwells in you, and it will quicken your body. Amen? Hallelujah. And He is alive in you. Amen? You always go out victory. Thank you so much, mga kapatid. Okay. So, balik na tayo. Salamat. Na-clear na rin. Kaya ako, makikita ko din sa inyo. Kasi bakit?
Dalawa lang, sinisimplify lang talaga ni Lord sa atin. Na once napapansin ko yung mga bibig nyo, bibig natin, parang amoy walang toothbrush. Walang breath of God. You're dwelling in the flesh. Pero pag nagsalita ka, breath of God, oh, ang sarap pakinggan. So, yun lang yun, kasi talagang magmamanifest siya. Okay? Pag amoy walang toothbrush yun, wala yun. Not breathing with God in the flesh. Oh, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, tuloy tayo sa ating topic na dinaanan natin ng mukhang isang buwan. Okay, balik tayo sa understanding the character of God. Okay? So, sinabi ni Lord na dapat hindi tayo matatakot. Kasi God is good. If you know that God is in you, do not fear. Because God is in you. God is good. Amen? So, wag talaga matakot because God is good. Okay, isang bagay pa na kailangan nating ma-establish sa heart natin. If you know that God loves you, He will give you all what you need. He will give you what you love. He will give you what you desire because God loves you. Amen? Yun yung magiging confident mo. May sakit ka, may walang pera, whatever. If you know that God loves you, whom He loves, He cares and He discipline. Okay? And then His loving kindness is so great. We can trust Him 100% because He loves us so much. We can trust Him 100%. Okay? Dahil mahal ka ng Diyos. Those who trust in Him are abundantly satisfied with the fullness of this house. So yung pangako ni Lord, those who trust in Him. Kaya hindi talaga tayo mag-trust sa princess. Readings natin yun, di ba? Those who trust in princess, those who trust people like anto sakit sa ipin. So we will trust the Lord. Walang iba, we trust the Lord. Amen? Hallelujah. Kasi ang lahat na nagtitiwala sa Kanya ay mag-i-enjoy na magandang bagay. Okay, punta tayo sa Psalms 36 verse 8. Basahin muna natin to para magkaroon tayo ng mirror. The Word of God is like a mirror. Psalms 36 verse 8. Kaya huwag kang malungkot sa Pasko. Ang importante pag meron kang Kristo, you have everything. They are abundantly satisfied with the fullness of your house, and you give them drink from the river of your pleasure. Learn. If you have Jesus, you have more than enough. Praise God. So verse 39, ate. 39. Verse 9. 36 verse 9. 8 kanina, di ba? 9. For with you is the fountain of life. In your light, we see light. Kaya there's no darkness. When you walk with God, you're walking with the Spirit, there's no darkness at all. Amen? Maramdaman, kunting medyo hindi maganda pakiramdam mo, alam mo na yon, nang maging alerto ka na kaagad. Hallelujah. And what else? He's the giver of good gift. Lahat ng gift na good, lahat ng perfect gift ay nanggagaling kay Lord. Amen? Hallelujah. Kaya mali po yung mayroong nangyari sa iyo hindi maganda. Tapos, Lord, ganito, ganyan. Lahat ng pangit ay hindi galing kay Diyos, kay Lord. Tandaan natin yon. No? Lahat ng pangit na nangyari sa buhay po natin ay hindi nanggagaling kay Lord. Lahat ng magandang nangyayari sa buhay natin ay nanggagaling kay Lord. Okay, ngayon parang yung blue kanina, si Rowan kanina, at saka si Anso. Ito, pag tayo po ay nabubuhay dito kanina sa blue, mangyari, pangit ang resulta. Pero kung pipiliin natin na mamuhay tayo kay Kristo, being led by the Holy Spirit, gaganda yung buhay natin. So ngayon, napansin natin na pangit. So magdesisyon ka lang, okay, Lord, acknowledge mo sarili ko, may mali ako, Lord. Oh. Ito kasing ginagawa ko, Lord. Lord, sorry, I repent, Lord God. Then kunin mo yung word, and then magdesisyon ka. Kasi yung word mismo, si God mismo yon. Amen? Now, you start to walk with God. You start to talk with God. Putting the word of God in your mouth, you are talking with God. Okay? Put in your mouth, the word of God in your mouth. So, and what else? It is the Father good pleasure to give you the kingdom. Hindi lang, huwag ka masatisfied sa maliliit na gift ngayong Pasko. Masatisfied tayo, matutuwa tayo kung bakit magsa-celebrate tayo ng Christmas every year. Bakit? Bakit natin pinakamagandang celebration, understanding ng why we celebrate Christmas? Because God Himself, He gave us the kingdom. Amen?
nasa atin na yung kingdom of God. Nasa atin na yung banal na espiritu sa buhay po natin. Amen. Si Kristo na, ito na yung dwelling ni Lord. Templo ng Panginoon. Kaya kung templo ito ng Panginoon, kung may sira sa templo na to, kayang na mag-aayos kasi inayos na to ng Panginoon. So, kailangan ko yung bibig ko na mag-agree ako sa word. Lord, thank you, Lord God, that my heart, my whatever, my body is healthy. Thank you, Lord God, that there's some power that through Jesus from the quicken my body in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. The kingdom of God is within us. At alam natin na lahat ng pangailangan natin is in the kingdom. So, ang lahat ng pangailangan natin sa kingdom of God, babalik-balik tayo nito hanggang pagdating ni Kristo kasi ito lang naman talaga ang topic din ni Kristo nang naparito si Kristo. Wala siyang ibang pinipreach kundi yung kingdom of God. Amen? So ngayon, kung ang kingdom of God ay nasa atin na, ang lahat ng pangailangan natin ay nasa atin na, ano talaga ang gagawin natin? Yung bibig natin. Yung faith natin. Amen? Hallelujah. So kasi yung faith, yun po yung accessor, yun po yung receiver doon sa mga blessing na nasa atin na. At huwag talang hayaan na magkaroon ng takot. Amen? At tandaan po natin, God the Father is not absentee father. Ay, nakalimutan ko, mayroon akong anak pala doon na hindi ko nabigyan ng pagkain. Hindi siya ganon. Amen? Hindi siya makakalimutin. Okay? So ikaw po yung nakakalimot. Kasi where your attention is, that's your focus. So, dapat yung bagay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, meron akong batil sa paa ko, sa tuhod ko. Kaya kayo mga senior, alam ko na. Yung umupo kang matagal, tapos pagtayo mo, mapagod yung lakad mo. Praise the Lord. Pero hindi ko pinapayagan. Hindi ko pinapayagan. Totoo yun. Sabi ko, ganun pala yun. Tapos ngayon, pag tinotolerate nyo, kaya pala maglakad kayo, ganun na. Kasi as in sakit na sakit talaga. Pero hindi ko siya pinahintulot. Okay? Hindi ko siya pinahintulot. And I believe with all my heart that I am completely healed. Okay. Inaaral ko to. Tapos sabi ko kaninang umaga, He is a good God. Okay? So, I praise the Lord dahil na-experience ko to. Bakit? Alam ko. At may tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa at ginagawa ni Lord. Importante ang Word of God. I heard, na-testify ko na to, I heard the Lord, I fix it. I heard the Lord, I receive it, believe. And then, magdamag yung cellphone, preaching, and then do sa preaching, nagwo-water siya. Kaya kung nag-believe ka lang at hindi ka nakikinig, yung word na yon ay hindi ma-establish sa heart mo. At hindi mo magawa. Okay, ngayon, sabi ko yung mind ko talaga, bakit andun pa ako attention ko? Ang ginagawa ko, 2 gabi na, 2 araw na, umaga, gabi, nagsasayaw ako, ano mo, shekera. Tapos habang nag-worship ako gabi, bigla yung bibig ko, pak! The power of God that rose Jesus from the dead lives in me. And He's alive in me and quaking my knee. In Jesus, quaking my body. Hanggang kaninang umaga, and praise the Lord, unti-unti kong siguro ngayon nasa 5% na lang. Hindi siya automatically done. Tapos, sinuplayan ako ng testimony ni Pastor Andre Gorham nung nasunog niyang kanyang kamay. Sinabi ng Lord sa kanya, if you trust me, you will not see any mark in your hands. Grabe yung sakit, no medication, pero doon pa lang sa romblon, sinabi niya, you are completely healed in Jesus' name. Ngayon, walang nakikita. Sabi ko, aha. So, you know what? Pag mayroon tayong battle sa buhay po natin, because we cannot overcome it alone. We need the Word of God. We need the Word of God. And yung believe na yon, sabi ko, what I believe? I believe that I am already healed. I believe that I am already fully recovered because I trust the Lord. So, binalik ko lang yung word.
Hindi ko hinayaan na mag-isip akong uminom ng gamot. Hindi ko hinayaan na pupunta ako ng doktor para magpa-check up. Why? I heard the word already. That's how we fight the good fight of faith. Amen? Hallelujah. So hindi siya, sabi ko kaya ganun pala talaga, fight the good fight of faith. Amen? Kasi kung hindi tayo mag-fight the good fight of faith, ang mangyayari yun, yung mind mo, doon ka nagfo-focus kung saan yung may mga sakit mo. At sinabi mo lang yun na magaling ka na, pero the truth is, hindi. Ano ba talagang sinabi? Sayaw ng sayaw, nagwawala ako dito, nagre-rejoice. Okay? Bakit? Mayroong laban. Amen? Mayroong laban. Kasi bakit? Kailangan natin siyang i-overcome. Okay? Kailangan natin siyang overcome. Bakit? Dahil na yun ay binigyan na ni Lord sa atin. So yung fight, the good fight of faith. So our Father is not an absentee Father. Amen. Tapos He is our total and full supply. Si Lord talaga yung supply natin. He is a supply in our finances, in our health. Lahat siya yung supply. Walang ibang supply. Kundi si Lord lang talaga. Amen. And God is more than enough. If you have God, you have more than enough. Amen? Kaya ngayon, kanina habang wino-worship ko, nakikita ko yung sarili ko, wow, yes, Lord God, I am your temple. Yes, God lives in me. The same power that rose Jesus from the dead. Kanina talaga warfare pa. Ngayon, feeling ko, lahat ng hawakan ko gagaling. Because there's some power. There's an activation within us. Amen. Hallelujah. Kaya makikita mo pala yung mga great man yun because of the revelations that we have. Because of the challenge na pinagdadaanan nila. Tapos ngayon, anong ginagawa nila? Ina-apply nila yung Word of God. You know, hindi lang pwede na yung alam mo lang. Gawin mo talaga yung alam mo. Kasi kung alam mo lang, hindi mo gagawin, wala talagang mangyayari. Amen. And what else? Hallelujah. He makes the willing and the obedient eat the good of the land right here on earth. Ganong kabuti si Lord. Kaya hindi din siya magawa kung hindi ka willing. Kahit mayroon ka ng word of God, hindi ka willing mag-rejoice. Simple lang naman, rejoice. Ayaw mo mag-rejoice, nakasimangot ka pa rin, walang mangyari. You pray, ayaw mo ding mag-pray, walang mangyayari. Believe. Anong i-believe mo ngayon kung iba yung pinapakinggan mo? Isang instruction lang. Nabigat, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Kaya mayroong mga challenge sa buhay po natin, may kakulangan because we are not willing and obedient. Gising ng mga aga, sacrifice. Gising ng mga aga, magbasa ng Bible, manalangin, mag-devotion, gawin yung assignment. Willingness yun. Pupunta sa church, mananalangin. Kung tinawag kang manalangin doon sa church, punta ka sa church, mananalangin, huwag magtamad-tamad, be willing. Yung flesh mo, ayaw, pero Lord, gusto mo, sige na nga. Lalo naman pag may problem. Kasi if you are willing and obedient, si Lord talaga hindi siya namimingot. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Practice talaga yun. Lagay sa bibig, listen, Lord, I am willing and obedient. I am quick to listen. I'm quick to obey. How to be a doer of the word? You put it in your mouth. You put it in your mouth. Because as you keep saying it, putting it in your mouth, naririnig mo, you're preaching, yung body mo ngayon, doon na nag-align na siya. Amen. Hallelujah. Kailangan talaga trabahuin. Hindi pwedeng hindi tatrabahuin. What else? Sinabi, God does not lie or change His mind. Once He said it, He will do it. Once He said it, believe, then you believe, and then He will do it. Because if you believe, all things are possible. If you believe, He will fulfill it. Amen. Hallelujah. If you are willing and obedient, you believe the Lord. Those who believe will receive. Those who believe, rejoice. If you believe, rejoice. So if you believe, rejoice. Kahit makirot pa, yes Lord, I believe, I receive, by His stripe, I am healed. Gawin mo talaga siya. Amen. And God does not withhold any good thing from us. Hindi siya withholder. Pag hindi tayo, ay nako, kaya I love you, Lani. Naka-prepare na yung table. Naka-prepare na yung magandang Christmas mo ngayong December 2025. Amen? Naka-prepare na yun. Kailangan ni Lord ng faith mo.
Ano ba yung gusto mo mangyayari sa Pasko mo? Ano bang gusto mo mangyayari? Ano bang gusto mo mangyari mo na matapos yung 2025? Kapatid, yung gusto mo na mangyayari sa 2025 ng 2025, kung gusto mo mangyayari yun, may gagawin ka. Kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo ng Word of God. Kailangan mo yung ano yung sinabi ni Lord sa'yo. Lord, ito yung gusto mo mangyari. Lord, at ito din yung gusto ko lang mangyari. Kahit ano mangyari, laban! Huwag pang pa-distract. Huwag mawawala ang joy. Kaya nasa level 12 na tayo ng joy. Okay, ito yun. May pangako si Lord. Nasilip mo na. Ngayon, biglang merong kalaban. Merong kaaway, merong distraction. Ngayon, anong ginawa ng kalaban mo, ng distraction na yon? Ninako yung Word of God, ninako yung joy mo. Pag nanako yung joy mo, yung faith mo, nawalaan ng fuse, nag-burn out. Wala. Sara uli. Sara uli. Okay. Joy is like the fuse of your faith. Or, joy is the fuse of your faith. Okay? So, kung ang fuse ay mapundi, ang kuryente, appliances, nasira ang fuse, ano mangyari? Walang power na. So, ganun din po. Ang faith natin, pag napundi ang joy, walang power. Kahit anong gagawin mo, hindi mo na ma-receive. Kasi nawala na yung power. So, nung kailangan mo namang uling gawin, either palitan mo yung fuse, aayusin mo, bago mo uli. Pero nagkukos siya ngayon ng delay. Isang mali lang, layo ng ikot. Kahapon doon kami sa SM. Ipangalawang parking ko pa lang doon sa taas kasi dito ako lagi sa open parking. Pagbaba na namin, daming traffic na. 2 lane. Dito ako sa kabila. Yung pala paikot. Ang dito pala sa iba, di ba yung Commonwealth Hospital? Exit na, diretso na. Yung labas, yung lane ko dito, akala ko dito. Di umiikot, iniikot-ikot namin yung SM. Sana ba tayo nito? Tapos, punta ng Robinson, no choice ako kasi kung babalik ako, layo na naman ulit. Sige, dito na lang. Blast, yung papunta ng Robinson, ikot sa Lander. Ikot. Sabi ko sa kanila ni Loren, yung po, pagsunod sa plano ng Diyos, isang maling desisyon mo lang. Makarating ka nga, pero layo. Babalik, iikot ka ng iikot. Merong hassle. Pero once na magdesisyon kang sumunod sa Panginoon, dito, walang hassle. Diretso yung biyahe. Sabi ko, sige lang, makarating din tayo. At lagi akong nagde-demo. Ayun talaga yon. Pag sumunod tayo sa Panginoon, sa plano ni Lord, isang mali mo lang. Choices yun 2 kalsada Ganon din. Truth and lies. Once na dito ka, sa lies, dito ka, ito talaga. Makarating ka nga, hassle pa. Pero ito yon, so kailangan mo naman dagdagan yung joy. Amen. Kasi kung mapupundi yun, talagang di ka na makabalik doon, makarating. You know what? God is good. Pero yung part natin kasi talaga, yung may problema. Pero yun nga, wag tayo makondemn. Amen? So God is not a withholder. The devil will pull you away from God's best with the lie that when you follow God's plan, you won't have certain things in life. So, kailangan natin, alisin natin yung fear. Alisin natin yung doubt. Okay, paano pumapundi yung fuse, yung joy? Pag mayroong fear, mayroong doubt. On na yung faith mo, may power na yung faith mo, pero pumasok si fear, pumasok si doubt, napundi yun. Kaya hindi mo na talaga siya makukuha. Amen? So, decision lang talaga. Paggising pa lang sa umaga, the just shall live by faith, not by sight.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Alam mo, pagising mo sa umaga, yung word mo talaga, yun na po yung parang mark na yun, na magtatapos sa iyo ng maging maayos yung araw mo. Kasi kung hindi ka magtanim, mag-speak ng word, magkaman ng word ni Lord, sa umaga pa lang declare, sira talaga yung araw mo. Kasi marami talagang distraction. Pero once nakatanim ka na, parang post yun parang stick yun, binato mo na yun, binaon mo na yun, tawin ka talaga, kahit maraming mga obstruction sa buhay mo. Amen? Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and we rejoice in Him. Yes, Lord, I rejoice in you, God. You are good. Thank you, Lord God. Thank you for your plan today. Ano ba yung gusto mong mangyari sa araw na yung umaga pa lang? Sabihin mo na. Kasi talagang mayroong distraction along the way. Pero wala na yung word mo. Na-release na yon. Amen? Nag-speak ka na and the word will make. Yun yung protection mo. Okay, knowing God's character exposes the tactics of Satan. Ito na tayo. The more you know God and His nature, His character, the more you see the move also of the enemy. Mas lalo siyang ma-expose. Amen? His tactic is to make you believe that God is holding back something from you. Hindi. Mabuti ang Panginoon. Hindi siya withholder. Okay? Lahat ng gusto ni Lord sa atin ay puro maganda. He uses fear to make you think you're missing out on something and that God won't come through for you. Gamitin niya ang fear. Kaya wag talang hayaan na ang fear papasok sa puso mo. Amen? He says that if you follow God, sinabi ni Satan, pag sumunod ka kay Lord, walang mangyayari. Pero sasabihin mo, no, Satan, the Word of God said. The Word of God said. Even si Jesus, nung tinitempt si Jesus, anong sinabi ni Jesus? The Word of God said. The Word of God said. The Word of God said. Hindi sinabi ni pastora, hindi sinabi ng asawa mo, hindi sinabi ng kapitbahay mo, hindi. The Word of God said. The Word of God said. Amen. The Word of God said. The Word of God said, by His stripe I am healed. The Word of God said, He will supply all my needs according to His riches. The Word of God said that if I trust Him, happy are those trust in the Word. The Word of God said, the Word of God said. You know, when you say the Word of God said, the Word of God said, you're speaking God. Amen. You let God use your mouth. Hallelujah. To speak the Word. Amen. Hallelujah. So we let the Word of God define for us and reveal to us the true nature and the character of God. The Word. And who is the Word? God is the Word. Amen. God is the Word. God is near you. The Word is in you, is in your heart. Kaya ano yung mga lumalabas sa bibig natin? We don't base our definition of God's character on our experiences or those other, no matter how godly those people may be. Hindi sa testimony nila, hindi sa experience nila. Bakit? Satan is a liar. Diba? Pwede din siya magiging ilaw. Magagawa din niya yon. Pero ano bang sinabi ni Lord sa'yo? Ano bang sinabi ni Lord? Itong sinabi ni Lord. Itong sinabi ni Lord. Itong sinabi ni Lord. Itong sinabi ni Lord, He will prosper me. Itong sinabi ni Lord, the just of the path will become brighter and brighter. Kaya yung buhay mo, hindi padilim ng padilim. Habang patapos yung 2025, pasaya ka ng pasaya. Kasi paliwanag ng paliwanag. Padami ng padami yung pera mo. Hallelujah. Dahil sa Deuteronomy today. Na hindi ka ngayon naghahunting ng pera, kundi yung pera, uutusan mo, pera! Lumapit ka sa pangalan ni Jesus. Nagtatanim ako. Sinabi ng Genesis 26 verse 1. When Isaac sowed seed in the land, when I saw the land, I saw my seed in this land. The word of God said, and Isaac and Lani began to prosper and continue to prosper until she become very prosperous. Sabi ni Jesus, yes! God! Kung wala kang tinatanim, sama ng loob laging tinatanim mo, aanihin mo din yun. Amen. So we never elevate our experiences and those of other above the Word. The Word is the final authority and the basis of our faith in God. Hindi yung mga experiences natin. Yes, mayroon kang experience, pero yung experience mo, result yun ng Word. Hindi yung experience mo na tapos Word and experience.
Kayong testimony natin, ito yung base sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. The truth that we know well, the truth that we know will set us free from the devil's snare. Kaya ang truth na alam natin pag hindi natin ginagawa, dinideceive mo yung sarili mo. Amen? Hallelujah. Sige, John 8:32, please. Ha ha ha. Ow. Excited na ako sa 2026. And you shall know the truth. And the truth shall make you free. Sino yung truth? Si Jesus yung truth. Ano yung truth? Sino si Jesus? Yung Word. So yung Word na pinapaniwalaan mo at ginagawa mo, yun yung magpapalaya sa'yo. Yung sinasabi ng Biblia na si Jesus ay namatay. Si Jesus ay namatay at pinalaya ka. Sinabi ng Biblia na Jesus ay mayaman, naging dukha para kayo maman. At yung sinabi niya, mayaman ka na. Sabi mo, Amen! Tapos Pastor, mayaman ba't walang pera? Hindi nga doon! Sa experience mo! Yung Word! Kasi habang pinapaniwalaan mo yung Word, nilalagay mo sa bibig yung Word, ang nangyayari yung Word, pumasok sa puso mo, parang simento na siya ngayon. Nung nilabas mo yun, may power. Kahit anong yanig-yanig sa'yo, no? Money is always coming. Money is always coming. Testimony ako, excited na ako eh. Ang kids dati, nang umpisa ng Christmas party, umpisa ng tiyan, ang binibili tag 15 pesos na mga regalo, maghanap-hanap kung saan 15 pesos. Budget 15 pesos. Kung may 10 pa lang, 10 piso. Hanggang improve. Sige, lagyan natin ng 25. Punta sa Pangpalay. Asampol. Mga ipit-ipit. O, pastora, ito. O, basta yung budget natin, ganun lang. Tapos medyo nag-increase. Baklara na. Nakakita ko ng mga laruan doon. Tindahan. O, baklara mo yun doon. O, pero ito lang muna ha. Okay, ganun na yung 100. O, sige, 100. Pastora, medyo ganito. O, sige, pwede na, 150. Huwag tayong, angat ng 200. Ito lang talaga. Tapos ngayong taon na to. Ano, pastora? Ganun din eh. Maghanap kayo doon din, malapit-lapit lang ganun naman din doon. Gasolina, pagod pa, magpa-parking pa tayo. Hassle. Kayo na lang. Alam mo ba, isang araw, doon tayo sa punta tayo sa SM Fairview. Tingnan natin sa Toy Kingdom. Confident na si nanay niyo, Toy Kingdom na. Okay. Punta tayo sa Toy Kingdom. Maghanap tayo ng ganito lang ha. Ganito lang ha. Toy Kingdom. Toy Kingdom nga. Kaya takto talaga si SM tayo. Tapos sa Sunday, Toy Kingdom sa baba. Lahat Toy Kingdom. Why? Faith. Nagbibilang pa ako. Sabi niya, may mag-message, Pastora, seed sa mga bata, 5,000, praise the Lord. Mga bata, tither. Hinahabol sila ng pagpapala. Nasa SM pa kami, may nagtatanong, ilan po yung bata sa church? Sabi ko, sabihin mo 50. Magbigay ka ng limit. Bahala na sa kanya. Sabi mo, 50. Sabi niya, Pastor, ano kaya? Pakain natin, Jollibee. Sabi ko, magkano ba yung Jollibee? Kumpulan naman
Sabi ko, sayang, paluto na lang tayo, mas marami pang mas laman. Katipid tayo. See, from this one, this is the plan of God. May faith yung mga bata. Tapos ito pa, confident ako sabihin, sige sabihin mo mga teacher kung ano yung, tanungin mo kung anong gusto nila. May wishlist yung mga bata. Di kami din hanap kami din mga wishlist nila. Ganon kabuti si Lord. Amen. Ang saya-saya namin. Lalo na si Lord. Hindi naman pera namin yun eh. Pera naman nila eh. Nag-enjoy sila. Amen. Sila pa kaya? Tayo pa kaya? Ano bang kaiba ng faith natin sa kanila? Eh pareho naman din kinakain nila tsaka dito. Puso. Pananampalataya ng mga bata. Amen. Hallelujah. Praise God. At encouragement din. Bakit? Mas malamang-lamang yung consistent yung attendance. May rewarding din. According to your works. So, ganun si Lord ka-faithful sa atin. Amen? So, yung example yung mga bata, paano si Lord nang move sa kanila. So, maging inspiration din sa atin. Amen. Hallelujah. So, the importance of knowing God and understanding the character of God, we cannot trust God and surrender to His will and plan for our lives when we think He is behind our problems and our troubles. We may think He's allowing all the bad things happening around us to teach us a lesson or to make us humble. No. Alisin natin yun. Kung yun yung natuturo sa atin, okay, narinig na natin to ilang beses ngayon, watering to. Wag na nating hayaan na mananatili pa rin, tatawid tayo ng 2026, ganun pa rin na ma-identify na pag mayroong pangit, ina-allow ni Lord. Hindi na-allow ni Lord. Yung kanina, pinili natin yun na dito tayo eh. Pinili natin na sa natural tayo nagdedwell. Sa natural run tayo nagdedwell. Hindi yun. Hindi yung plano ni Lord. Kasi mahirap po talaga magtiwala kung kay Lord, kung back of our mind na si Lord yung author behind of this situation. Hindi si Lord. Amen? Knowing and understanding the character of God will free us to love Him without fear. Kaya walang pagdadalawang isip sumusunod sa Panginoon. Walang dalawang isip kung ano sinasabi ni Lord. Walang dalawang isip na maglingkod sa Panginoon. Amen? Ang paglilingkod naman ay hindi lang sa church. Ang paglilingkod kahit saan. Pero ito ang church, ang number 1 training ground nyo. Dito lahat. Amen? Kasi dito tayo tinuturuan ng Panginoon. In studying about the kingdom of God, it is important to know that the character of God or the character of the king, okay, the one who give us the kingdom and the one who rules over it to be able to walk in His benefit. So si Jesus, si Paul, lahat-lahat, anong tinuturo nila? The kingdom. The king and the kingdom. The king and the kingdom. Kasi yung kingdom, kung hindi mo kilala naman yung king. Isan yung king? Nasa atin. Si Jesus nasa sa atin. Hallelujah. Knowing the character of God will expose the tactics, sinabi ko kanina, of the lies of Satan. Ma-expose siya. The more you know His character, the more you know His God, who is your God, the more you know His ways, the more na ma-expose ngayon ang kaaway sa buhay po natin. Ito lang mga kapatid, simplified lang. 3 indicators that you are led by the Holy Spirit is mayroong peace, mayroong joy, mayroong clarity, mayroong word. Kung walang word, mayroong kang peace, mayroong kang joy, ask God for the word. Kasi yun yung magpapatibay sa'yo kasi mayroong word. Amen? Hallelujah. So the opposite, yun po yung hindi kay Lord. Kaya doon talaga natin ilocate natin yung sarili natin. Mayroong joy, mayroong peace. Kung walang peace, di yung kay Lord. Amen? Tanda natin sa John 10:10, the thief only comes to steal and destroy.
Ang mission ni Satanas sa atin is to kill, steal, and destroy. Walang iba. So, lahat ng kamatayan, lahat ng sickness, lahat ng destroying, lahat ng nakaw, lahat yun ay kay Satanas, hindi yung kay Lord. Yun yung establish natin sa heart natin. Para pag na-establish na natin sa heart yun, pag mayroong nakawan, mayroong sakit, mayroong whatever din, na alam natin, now you can stand. In Jesus' name. You can use your authority. I-protect mo kaagad yon. Okay? Hallelujah. Jesus came to give abundant and shalom life, wholeness, and total well-being. Yun yung plano ni Lord sa atin. Yung John 10:10. Ito yung Lord, ito yung plano mo, Lord. Ito yung plano mo, Lord, maganda. Itong plano mo, Lord God, mag-enjoy. Kaya lagi nyo kung naririnig ngayon, kung ayaw mong mag-rejoice, bahala kayo sa buhay nyo. Basta tatapusin ko ang 2025 na masaya. Bakit? Kung tinapos ko, hindi kung tinapos, dahil tatapusin ko, parang nag-ano pa ako, di ba? Tatapusin ko yung 2025 na may joy ako. Ngayon, anong bungad ko ng 2026? Saya. So, paangat tayo. Hindi, kasi, ganun ka na. Parang contest ba? Ilang araw na lang, tapos ganun ka na. Wala ka ng energy. Tapos kung di na lang, nadapa ka pa. Allah! Sayang naman yung reward. Kaya siguraduhin natin. Maabot natin yung 30-31 na masaya ka. Ito yun, pag yun yung goal nyo, ay naku, yung demon sa paligid talagang dami mga ngasar sa'yo. Kayo laban. Laban, di. Tatapusin ko to. Bahala kayo, magdadrama kayo. Basta tatapusin ko, doon lang kayo. Dito ako, bahala kayo dyan. Basta tatapusin ko. Amen? Kasi may goal ka. Huwag na huwag magpa-distract. Nakasalala yung pagpapala sa joy mo. Hallelujah. Babalik ka na naman sa ono. Ayun. Snake and ladder? Oh, huwag ka makipag-snake and ladder. Huwag ka makipag-snake and ladder. Umakyat ka na, tapos nagpakain ka. Baba ka uli. Kapagod dun. Kaya sabi mo sa katabi mo, ka mapakagat. Di ba, snake and ladder? Angat ka. Tapos mamaya, nakagat ka, balik na. Ay, balik. Kahit ano mangyari, kahit nakagat ka, sige lang, tuloy lang. Nasaktan ka, tuloy lang. Hindi. Tapusin ko to. Gusto ko maging masaya. Gusto ko ma-enjoy yung life ko. Gusto ko ma-enjoy yung John 10:10b. Kayo na yon, i-guard mo na yung heart mo. Ayaw mo na ng drama. Yaks. Magdrama ka dyan, bahala ka dyan. Dito ako. Yung mga nanay na disciplinarian at saka mga tatay na disciplinarian, di ba yung mga bata na madramatista, di ba? Magwawala-wala. Tapos si nanay, si tatay takot. Ay, talaga naman sila pang nanuyo-soyo. Pero yung mga nanay at saka tatay na bahala ka dyan, wala namang namamatay sa iyak. Mapapagod ka rin. Mamaya tulog. Tama? Tapos, dahil yung ginawa mo, alam na niya, hindi ka na uto-uto. Tapos ngayon, pag iiyak siya, hindi mo siya pinapansin, bukas makalawin din na iiyak. Ganon din tayo. Kung nauto ka ni Satanas, mauto ka. At ikaw din, sister, brother, nagpapauto ka, uto na rin kayong dalawa. Ganon lang. Kasi may kanya-kanya tayong race. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, laban. Happy lang. Praise God. At ito pa yung maganda, God give us the faith to overcome. 1 John 5 verse 4. Okay, 1 John 5 verse 4. Oh, for whatever is born of God overcomes the world. Born of God ka ba? Born again ka ba talaga? You are an overcomer. And this is the victory that overcomes the world. Your faith overcomes the world. Kaya huwag mong ipatanga yung joy. Huwag kang mainggit sa kapitbahay mo.
Maraming kumukutitap, ikaw wala. Kumukuti-kutitap. Tapos pagtingin mo sa, ay, ang dami lang regalo, kami wala. Hayaan mo sila! Your faith! This is the victory that overcome the world! Your faith! Your faith! My faith overcomes the world! Kaya ang pinakamahalaga ngayong Pasko, na ingatan mo yung faith mo. Kasi yung faith mo mag-attract yun, yung faith mo magulat ka na lang, uy, meron ako dito. Yung faith mo magtataka ka na lang, uy, ang dami may ham. Magugulat ka na lang yung lamesa mo. Kasi bakit? May faith ka, nag-release ka ng faith. Wala mang umuusok sa kusina mo. Yung mga umuusok sa kusina ng ibang bahay. God order! Meron ako nakita doon may faith. Bigyan mo nga. Bigyan mo. Gulat ka. Knock, knock. Here's your order. Yeah! Faith nga! Woo! Tapos mag-imagine ka, Lord, thank you sa masarap na pagkain ngayong Pasko. Lord, sarap na pagkain, Lord God, ngayong New Year. Lord, maraming salamat. Mag-imagine ka because that's your faith. Amen. Hallelujah. Jesus said, in the world you have tribulation, but be of good cheer, have overcome the world, you're an overcomer. Tingnan natin sa verse 5. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Do you believe that Jesus is the Son of God? If you believe, binigyan nga ng Ama yung kanyang bugtong na anak, yung pa mga pangailangan mo, yung ibigay. Kayong ingatan natin. Amen? The devil sent tribulation and persecution to take us down. Huwag mong hayaan na mawala ang joy at peace sa buhay mo. Merry, Merry, Merry Christmas talaga. Ito yung pamasko. Please, huwag mong hayaan na mapipressure ka. Huwag mong hayaan na matakot ka. Huwag mong hayaan na mainggit ka. Have faith. Have faith in God. Okay. Mark, balik tayo. Mark 11, 22. Hanggang 25. Praise the Lord. Jesus answered and said to them, have faith in God. Have the God kind of faith. Okay? Next verse. For as surely I say to you, whoever say to this mountain, say, be removed, and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. And does not doubt in his heart, but believes. Hindi dito. But believes. Anong i-believes? That those things he says. Lord, salamat sa maraming pagkain. Lord, salamat, Lord, na mayroon kaming ihanda. Magpapadala ka, Lord, ang ihanda. Kasi, Lord, sumusunod kami sa iyo. Sinabi niya, he will have whatever he says. Verse 24, therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Verse 25, and whatever
And wherever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Joe, at saka yung nasa board ko, force of faith. Faith will remove things. Faith will release things. Okay? Release. And another thing, for faith will release, remove, release, receive. Okay. Faith, remove things. Verse 25, 20, 24. 24. 25, 23. Okay. Di ba 22 have faith? Ito yung operation, ito yung force ng faith. For surely is it to you, however say to this mountain, be removed. So I remove, I command, lack, be removed in Jesus' name. I remove fear, I remove doubt in the name of Jesus. And then verse 25, therefore I say to you, 24, therefore I say to you, whatever things you have asked, believe that you receive them. Thank you, Lord God. I receive. Receive. Amen. Lord, thank you, Lord. We receive plenty of money. Lord, we receive, Lord, plenty of food. Lord, we receive healing. Lord, we receive. And then 25, release. Release forgiveness. Release doubt. Release. Amen? So ito yung kailangan natin i-apply. Kasi kung di natin ito apply, akala natin si Lord yung behind. Kailangan natin ang faith natin. Amen? Hallelujah. I say, kay balik tayo sa 23. Assuredly I say to you whatever. Ate, sa AC tayo. Sa AC. Ha. 22, 23, 24, at tayo mo magtapos dito. You must believe in God. You must believe in God. So yung faith, believe. Next, I tell you this, a person could say to this mountain, move and throw yourself into the sea. Then it will happen like he says. Ganun ka-powerful. But he must not let other ideas come in his mind. He must really believe that those things will happen. If he does believe it, God will do those things. Kaya partner tayo ni Lord. Once you believe the Word, once you believe God, you speak. Okay? You release that word, what happened, and believe in your heart. Sinabi niya dito, he must really believe that those things will happen. Ano yun? Yung sinasabi mo, walang other idea. Then sinabi niya, if he does believe, God will do these things for you. Kaya ito yon. Once we believe God, once we trust God, once we have faith in God, and then once you release the word, once you recommend it, once you declare it, you have to rest on it, and God will make it. Hindi ikaw yung mag-perform. Si God. Amen? Look, God will do those things for him. Next verse. So I tell you this, when you pray to ask God for anything, believe in Him. Believe that you have received that thing, then you will have whatever you ask. Believe in Him, believe in the Word, believe also that you receive the things that you ask. Hallelujah. Lord, gusto ko ng lechon. Gusto ko, Lord, ng fried chicken. Lord, gusto ko mag-imagine ka na lang lahat dyan. Amen? Tapos may darating sa'yo magbitbit ng lechon na tinapay. Lechon din. Di ba sa picture yung ginagawa, di ba? At least lechon. Di mo naman sinabing lechon baboy. O kaya lechon manok. Lechon din. Lahat ng sinunog, lechon. Di ba? Huwag ka mabigot. Specific nga eh. Lord, gusto kong kumain ng lechon. Hindi mo sinabi. Baboy ba o manok? Dumating manok. Adi lechon din. Specific na. Oy, talaga naman. Balik tayo sa 23.
Balik tayo sa 23 para maklaro talaga yung ating Noche Buena, ha? Ayusin yung Noche Buena nyo. A person could see this mountain. Move and throw yourself into the sea. Then it will happen like he says. Kaya ano bang sinabi mo? Ano bang Noche Buena ang gusto mo? Sabihin mo, but has no other ideas come into his mind. He must really believe that those things will happen. He says, if he does believe it, God will do those things. Be specific. Okay? Be specific. Okay, ano pa? Okay, yun na yun. Maliwanag. Maliwanag, be specific para hindi tayo mamroblema. Ano ba talaga? Sulat mo na ngayon. Ano ba yung gusto mo sa Noche Buena? Hindi yung bahala na, di bahala din. Inakatanggap na kayo ng isang timbang pamasko, di, dagdagan mo na lang, at least, walang zero. Di ba? Lahat naman siguro dito nakatanggap ng isang timbang pamasko. Di, umpisan mo ng, salamat, Lord. Lord, kailangan ko pa dito, Lord, ng baboy o kay corn beef kasi kulang yung spaghetti, di ba? O di, isulat mo yon, Lord, kailangan ko ng ingredients dito, Lord, kulang. Apply mo to, promise. Tapos, after ng Pasko, mag-testimony tayo, ha? Wala talaga. Sa San Jose del Monte, ang tamad ang walang timbang pamasko. Di ba, Ate Pong? Kapitbahay natin, doon. Meron na siyang papel na puti, Ate Pong. Hindi pumunta doon. Di wala siyang pulang stab. Naglagay siya ng bangko. Dumating si President. Pres, pwede ba to? Sabi niya, ay, hindi ko kasi talaga dapat man. Ate, ba't hindi ka pumunta? Napagod ako sa loob ko. Talagang tamad ka. Ate, kinabukasan ate, yung iba 5 minuto lang. Nagtsaga nga ako, 4 na chapter akong basa ng libro doon, ha? Habang nagpipila ako, sabi ko, ano mang ginagawa ko dito, Lord? Basta ko. Tapos parang ko nangangawit ng pako, sige lang, basa. Pero alam mo, pagpunta ko pa doon, para pala akong liwanag. May nanarinig ko si Aichel, sabi niya, Pastora, nakita kita, Pastora. Hindi ko nga kayo nakita, si Neldal, nakita ko si Malo, doon ako sa may upuan na sa harap na eh. Kasi busy ako sa pagbabasa eh. Tapos sabi yung, Pastora, kanina Pastora, hindi ka dumating Pastora, ang gulo-gulo, pero nung dumating ka Pastora, alam ko nagpipray ka. Bago kasi may pray, without ceasing eh. May baon yung bag ko, nag-minister yung bag ko eh. Ano niya, tapos Pastora, biglang umayos. Hindi ko alam, seryoso ako nagbabasa ng Bible. Sabi ko, Lord, salamat ha. May purpose pala. Kasi titignan ko, di ba feeling ba nakakahabag? Para man tayo ditong namumulobi na, di ba talaga tayo makabilin? Lagi akong tanong, ano bang laman ng patimba na yun? Ba't hindi naman talagang pila dito? Grabe. Nagtatsaga talaga. Magkano talaga ano ba yung laman doon? Yung isip ko, ganun. Pero nag-enjoy ako eh. Na-observe ko yung mga tao. Tapos ako mismo, nakita ko yung sarili ko. Wow, ang sarap. Tapos feeling ko talaga, parang feeling ko star ako. Nakikita lang ko, ay, Pastora. Tingnan mo si Ate Beron. Andito ngayon. Unang araw pa lang. Pumunta doon yung mga maliit na papel. Di, punta ko. Automatic. Punta dito sa Northgate. Punta ako. Tapos naglalakad yung utak ko. Ikaw, tapos ang isip ko. Sabi ng demonyo, ikaw ang bilis mong pumunta. Pero pag mayroong assembly, hindi ka pumupunta. Okay, punta na kayo dito sa clubhouse kasi namimigay na yung mga pangalan nyo. Ang pa ako excited pumunta. Nung labas ako naglalagad dito, sabi ng utak ko, demonyo yun eh. Yun yung demonyo.
ang bilis mong pumunta. Kasi mayroong ayuda. Pero pag assembly tinatawag, hindi ka pumunta. Tapos sinagot ko rin, paano ako makapunta na mayroon akong ginagawa? Kapatid, naramdaman ko, pinakapalan ko yung mukha ko. Punta ko doon. Nasalubong ko si Beron. Kaya pina-experience kasi naramdaman ko yung mga naramdaman mo doon ako. Kung hindi ako pumunta doon, di ko naramdaman. Punta na ako doon. Pagdating doon sa kurba, kita ko si Beron. Hoy, Ate Beron! Kumusta ka na, Ate Beron? Ganun na si Ate Beron. Sabi ni Ate Beron, Pastora, ano daw, panghatil lang nandoon, ganyan. Tinatrap ko na. Alam mo, Ate, may mahal ka ni Lord. Inantay ka doon. Punta ka sa church, ha? Alam ko, naramdaman mo, nahihiya ka pupunta doon. Huwag kang mahiya. Punta ka sa church. Kaya pa, Ate Pong, bunga ko yun. Kaya, Ate Beron, huwag ka nang mawala, ha? May ayuda, matagal pa yung sunod na ayuda. You know what? Mayroong purpose lagi si Lord. Tapos pumunta naman ako, yung doon na naman. Natutuwa din ako, Ate Pong. Kasi sabi niya, Pastora, ano na talaga? Doon ako, Pastora, malapit na sa church, Pastora. Kunti na lang bukas. Binuksan ko na nga, punta ka na doon. Akala natin walang purpose. Pero kung alam niyo lang, naramdaman ko, pinapakala ko. Hanggang ngayon, Ate Pong, hindi ko pa talaga binuksan yung timba. Kasi na-enjoy ko yung result. Biro mo, 1:30 ko pumunta, nakalabas ako 4:00. Eto pa nangyari. Yung pila ko pala, kwento lang tayo ha, the goodness of God to. Kung hindi nyo na-experience, i-testify ko yung... Nung nakapila na ako doon, sabi nung mula, yung favor. Kasi ngayon punta ko doon, hindi ko nga alam bakit ako pumunta doon eh. Sabi ng kailangan kayo pupunta doon kay kukuha kayo ng pangalan nyo, ito po. Sabi ko, saan po doon? Doon kay Ate Pong. Di pumunta ako. Ate Pong, dire-diretso ako, pumunta sa'yo. May pila. Tapos, sinabi ni Ate Pong, yung pangalan. Hindi ko talaga alam. Pangalan, Ate Pong, ito yung number. Di sinulat niya Ate Pong, number. Di ko na. Paglingon ko, hala, ang haba pala, may pila pala. Di umalis na ako, bumalik ako. Bumalik pala, tapos sabi ko, itong ginawa nila ni Ate Pong, nakakapagod. 2 beses, nagupit-gupit sa covered ko, nagugupit-gupit na nakakapaliit na gupit-gupit. Pero Ate Pong, bakit ako pumunta doon? Nakita ko yung effort mo, kaya may reward ka kay Lord. Yung labor. Yung parang pinapadala lang ako ni Lord para makikita ko yung galaw ng tao. Dito na, nakapila na ako. Sabi naman din niya, Ate, Pastora, lipat ka na dito, Pastora, kasi di na namin kayo, uwi na kami. Dilipat si Pastora. Lipat. Sunod-sunod na, kasi hindi, nagbabasa ako. Eto na, malapit na talaga ako. Last na. Sabi nung, Ma'am, pwede po ba kayong tumayo, ma'am? Kasi priority natin yung senior, ma'am. Buti na lang ako sa harap. Masunurin. Opo, sir. Sunurin lang tumayo. Yung mga senior, nagpila na, upo na sila. Ito na, tinawag ng pangalan ko. Lapit na ako sa pangalan. Binigay ko yung papel. At sabi niya, Ma'am, hindi ka pumunta doon, ma'am. Sa isang lamisa, sabi ko, hindi po. Sabi, ma'am, dapat doon. Anong gagawin ko? Ma'am, mali po yung number mo. Nakaganon lang ako. Sabi ko, in the name of Jesus, don't tell me. Nakatatlong oras na ako dito, don't tell me, babalikin mo ako doon. Nakita ko yung favor ni God. Kinuha niya yung cellphone, Ate Pong. At hinanap niyang pangalan ko.
Sinulat niya, bigyan ako noon ko. Salamat po. 3 hours. Pero nakita ko, the Lord exposed me doon sa mga bagay yan. Nakita ko yung gawa niyo. Hindi madali yon. Pero nasa fast lane ako. Grabe. Amen? Tapos magrereklamo pa na walang pamasko. Kanina ba galing yun? And that's the favor of God. Ganun kabuti si Lord. Ngayon, release yung faith mo. Anong kailangan mo? Amen? Kasi yun na nga, kailangan talaga, may blessing na, kailangan natin yung courage, kailangan natin yung faith. Kung hindi ako doon, nagtatamad-tamad din ako, di, wala akong timba. Kung kanino nga papunta yung timba, kung nga bunuksan yun. Anong gagawin natin dito sa timba na to? Because God has a plan. He is a God. Amen? Hallelujah. Sige, tayong lahat. Laman yung testimony ko sa ayuda na yun, ha? Praise the Lord. Kinabukasan si Geraldine. Pastora, meron ako 5 minutes lang.